Heto na nga ang sinasabi sa hula. Ang himagsika ng Barakong Casper laban sa berdugong Champing. Oh no! Heto nga at nagsisimula na ang paghihigante ng Barakong Casper, ngunit pinagpaliban niya muna ito dahil hindi siya makakuha ng tiyempo. Ligtas naman nga ang berdugong Champing sa mga oras na ito, kaya ang maligalig na Chloe na naman ang pinopunterian niya. At sa puntong ito, hindi pa rin makakuha ng tiyempo ang Barako. Minamanmalan niya pa nga ang berdugong Champing para makakuha ng magandang tiyempo. Bigo pa rin ang Barakong Casper sa mga oras na ito at hindi niya pa rin makorner si Champing. Binabantayan nila ang isa't isa, baka sakaling isa sa kanila ang sumugod. At ito naman si Champing mapang-asar. Kapag nabangasa na naman ang mukha mo, Champing, ayan ang sinasabi sa hula. Panay kasi ang lapit mo, Champing. Kita mo na hindi na kayo magkasundo. At heto nga, akala niya talaga sasantuhin niya ang Barako. Sa punto ito ay inaalalayan ko nga ang berdugong Champing. At baka mamaya ay hindi rin siya matansya ni Casper. Sa puntong iyan, nawawala na naman ang mga tainga ni Champing. Akala niya talaga sasantuhin niyan si Casper at nakaisa siya nung nakaraan. Hindi ngayon basta-basta umaatake si Casper kapag ganyan, kundi aabangan niya ito ng solo lang para walang makakapigil sa kanya. At hindi na siguro magkakasundo ang dalawang ito. Ano na, Champing? Wala ka ng tigil? Napaka-berdugo mo, Champing. Hindi mo pwedeng awayin si Casper at uncle mo yan. Oh, humingi ka na ng tawad sa uncle Casper mo, Champing. Tatay mo na nga yan, oh. Magbati na kayo ng uncle mo, Champing. Huwag mo nang bibigwasan si Casper, ha? Mabait yan. Hindi ka dadalawin niya kung wala kang ginagawa, Champing. Kita mo na, oh. Ang bait niyan, inuubos mo lang lagi ang pasensya. Mamaya-maya nga ay nakikipagbagbakan na naman si Champing sa mga anak ni Casper, kaya minaman-mana na naman siya nito. Mas lalong umiinit ang tensyon tuwing magkakasalubong ang dalawang ito. At sa tuwing may sagupaan sa pagitan ng dalawang ito ay nawawala ang tainga ng berdugong Champing. Ganon pa rin, takot pa rin siya sa Barako, hindi niya ito papalagan. Tanging si Casper lamang ang hindi niya masasanto sa pamilya na ito. At hindi na magpapatalo ang Barakong Casper kung minsan nga ay siya na ang nauunang gumawa ng gulo. Batulad na lang nito, nagkakainitan na naman sila. Madalas niya nga pinagtitripa ng berdugong Champing. Kaya naman nakadepensa agad ang berdugo. Sa puntong ito ay nakornada ang kanilang bakbakan dahil na may umaaligid na ibon na naman dito sa bintana. Nagkagulo naman nga ang mga maligalig sa ibon na palipad-lipad din sa bintana. Sa puntong ito, galit na naman ang berdugo at hindi siya papayag hanggat sa hindi siya nakakaganti sa Barakong Casper. Kaya si Chito na naman ang gagantihan niya. Dahil nga hindi niya kinakaya ang tatay nito, ay si Chito na lang ang kabayaran. Hindi naman nga lumalaban si Chito dahil hindi nga ito sanay sa ganyang away. Pinahayaan niya lang ang berdugong Champing kung anong gawin nito sa kanya babakbakan. Mamaya-maya ay dumaan na naman ang Barakong Casper. Gustong-gusto niyang sagorin pero nagtitempe siya. Dahil alam niya na ang kalalagyan niya rito kapag nagkataon. Kilala na ni Champing si Casper at ito lang ang kinatatakutan niya sa lahat ng kasama niya. Palaging ganito ang sitwasyon ng dalawa tuwing magkakasalubong. At heto na nga ang sinasabi sa hula. Hindi na napigilan ng Barako na ipagtanggol ang mga anak niya na palaging binobugbog ng berdugong Champing. Narindang naman nga ang lahat sa nangyaring bakbakan. At sa takot nga ni Champing ay nawala na naman ang kanyang mga tainga. Nakatodo ang depensa niya kapag si Casper ang kalaban niya dahil nga ay takot siya dito. Eto nga at mukha na naman siyang kawawa na nasa sulok. Binabantayan pa rin siya ng Barako baka sakaling may round 2 pa sa kanilang bakbakan. Nagagalit siya dahil panay ang bugbog ng berdugong Champing sa kanyang mga anak. Ganito naman ang naging reaksyon ng inahing Chloe. Talo na naman nga ang berdugo kaya magsusumbong na naman siya kay tao. Ngunit sinundan pa rin siya ng Barako. Hindi na talaga magpapatinag si Casper, pinapakilala niya na ang sarili niya na siya ang hari sa bahay na ito. Sa punto ito ay natalo na naman ang berdugo kaya nandito na naman siya nagsusumiksik at nagpapaawa kay tao. Ngayon nga ay kinakalaban ang mandirigmang Chloe ng berdugong Champing. Titingnan natin kung saan aabot ang tapang ni Champing. At
At ngayon nga lang sila nagtuos. Makikita na hindi magpapatinag ang berdugo. Sa puntong yan ay nawawala ang mga tainga ng mandirigmang Chloe. At sa puntong ito ay natalo na ang mandirigma, kaya nagtawag na siya ng backup na barako.